Tayo po'y magsitayo. Baguhin ninyo ang inyong mga puso at hindi ang inyong kasuotan. Sabi ng Panginoon, manumbalik kayo sa inyong Diyos. Sama-sama nating papurihan ang Diyos na dakila. Ihayag natin ang kanyang dalisay na pag-ibig sa bawat isa na pinamalas niya sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang bugtong na anak. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos at aming Ama, maraming salamat po sa maghapong pag-iingat niyo sa amin sa lahat ng aming ginawa. Salamat nga po sa unang araw ng banal na araw na ito na kami ay mag-aalaala ng iyong mga paghihirap doon sa krus. Samahan mo po at pangunahan ang sa amin ay magdadala ng iyong mensahe. Samahan mo rin po ang aming mga kasamahan na wala pa rito. Nawa po sila'y makarating ng ligtas sa dakong ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y makakaupo na atin pong buksan ng ating banal na aklat sa Lumang Tipan sa Isayas, Kabanata 53 para po sa pagbasang tugunan. Sagot ng mga tao. Sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito? Sino ang makakapagpatunay na pinahihintulutan ito ni Yahweh? Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapo ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin, para siyang walang kabuluhan.
Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamuntiman. Tulad ay korderong hatid sa patayan. Parang mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan, ni hindi umimik kahit gaputok man. Siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, bagaman wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong sinalulugdan. Ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Pagkat kusang loob niyang ibinibigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Manatili po tayo nakaupo para sa pagbasa ng teksto ng pagbabatayan po ay ang Juan, Kapitulo 14. Si Jesus ang daan. Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama, at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Liyata't hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakakita sa akin ay nakakakita na sa Ama. Bakit po sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Ganon din po sa talata 12. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At ang anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Pagpalain nawa po tayo sa pagkabasa ng kanyang banal na salita.
Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Meron ka bang nababati? Bugtong na anak, hindi niya ipinagkait. Nanaog sa mundo, nagdusa, dumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang iyong itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos kay buti mo sa isang tulad ko, masuwayin sa nais mo. Di lang pansin, laki ng pagmamahal mo. Tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang iyong itinigis ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nagbago. Tanging ikaw lamang papupurihan ko. Dinggin ang ngalan mo, O Ama, dakila ang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang iyong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang iyong itinigis ng iyong anak para sa akin. Maraming salamat, Dennis, sa iyong awit. Ang kaunting kaba na nararamdaman ko kaninang nakaupo ako doon ay dahil inspiring yung pagmamahal ng Diyos na iyong inawit. Tayo po'y manalangin. Sumahan niyo po ako sa panalangin. Maraming salamat, O Diyos, at kami nagkatipon-tipon sa hapong ito sa pagsisimula ng aming araw-araw na pagbubulay-bulay sa iyong mga salita. Napakapalad po namin dahil kami ay nakalalapit sa iyo, nakapagsasabi ng aming mga damdamin at nakapagtatanong
Katulad ng mga disciples, apostles nung unang panahon, na sila ay nakapaligid at nakikinig, nag-aaral, at nakapagtatanong sa Kanya. Sa hapong ito, Panginoon, nawa ang mga salitang magmumula sa aking mga labi ay hindi galing sa aking pag-iisip, kundi nagmula at inasbasan mo mula sa iyong banal na ating banal na aklat. Inihahandog po namin ang lahat ng ito sa iyong banal na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Kanina pong hapon, ako'y kararating lang, alas 3:30 ako galing Infanta. Medyo traffic sa Lukban. At malakas na malakas ang tunog. May loudspeaker. 2 malaking tent ang nandun sa plaza nila. Ay, mayroong pasyon, pagbasa ng pasyon. Sabi ko sa driver, aba, bakit iba na ang tono ng pasyon? Modern, parang rap. Parang rap ang tono, ang pag-awit nila ng pasyon. At pagkatapos ay nagsiserve sila ng mga soft drinks, may mga kung ano-anong mga pinakakain yung mga nagpapasyon, at meron namang mga naggagawa ng mga handa ng inihahanda nila para daw dun sa dadalhin sa simbahan. Noon naman kami nasa Louisiana, iba namang mga sizes ng mga cross ang kanilang ginagawa. Nandun din naman sa kanilang basketball court. Kaya naisip ko, iba-iba talaga ang paghahanda ng mga Kristiyano, na nagpapahayag na mga Kristiyano para sa pagdaraos ng Lent. Tayo dito sa UCCP, talagang namulat na tayo na ang pagdaraos natin ng Lent season ay ating ginagawa sa pamamagitan ng pag-aaral ng banal na salita. Pagbubulay-bulay sa mga katotohanan, precious words na nakukuha natin sa Bible. Kasi hanggang ngayon, talagang matatanggapin natin napakahirap maintindihan ang mga nilalaman nito. At kung hindi tayo inspired by the Holy Spirit, ay baka pasok na sa ating nabasa natin, pero ang sabi nga doon sa literacy ay prostration level ng comprehension. 3 levels po ang comprehension. Unang-una ay prostration level, ibig sabihin nababasa, hindi naman naintindihan. Meron naman na instructional level, ay nakakabasa, pero maya't maya may tanong ng tanong, Sir, Ma'am, anong ibig sabihin ito? Pastor, ano po ito? So, hindi makapagbasa ng sarili, ng nag-iisa, at laging may questions. At yun namang isa ay independent reader, ay mataas ang comprehension. Kasi, taglay na niyang lahat ng reading skills. Marami tayo dito, yung ating mga lay workers, Gagapagsalita natin dito, ay sila ay mga independent readers of the Bible. Pero, dahil din sa mga discussion na nagaganap sa ating mga Bible study, sa pamamagitan nila at inyong mga reactions, ay yumayaman ang kanilang comprehension sa words of God. So, ngayong hapon, ang binasa po ng ating kapatid na si Te, ay aking babasahin sa wikang Ingles. Iba po ang dating para sa akin. Hayaan ninyong ulitin ko, mabilis lamang po naman pag sa Sabi po, do not let your hearts be troubled. Trust in God. Sa iba pong version, believe in God. Trust also in me. Meron na kayong nakakalito doon, Trust in God and trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you, I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going. So how can we know the way? Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Jesus was the one talking, but he is referring to the Father. If you really knew me, you would know my Father as well. From now on, you do know him and have seen him. Philip said, Lord, show us the Father, and that will be enough for us. Jesus answered, Don't you know me, Philip?
even after I have been among you such a long time? Anyone who has seen me has seen my Father, the Father. How can you say, show the Father? I tell you the truth. Whoever has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things than this, because I am going to the Father, and I will do whatever you ask in my name, so that the Son may bring glory to the Father. You may ask me for anything in my name, and I will do it. Subukan kaya ninyong itanong, sabihin kay CM, pakita mo nga po sa amin si Bishop. Sabi, hindi ba ninyo kilala si Bishop? Tagal na tagal ninyong kasama nagpastor dito. Hanggang ngayon ba ninyo hindi kilala si Bishop Asi? O kaya naman ay, yung inyong lolo, sabihin mo, nanay, ipakita mo sa akin si lolo kahit sa picture. Tutoy, hanggang ngayon ba hindi mo pa kilala ang lolo mo? Kay tumanda na, hindi mo pa rin kilala. So, ganyan po ang mga napakasimpleng mga bagay na hindi ko rin malirip kung bakit nagtatanong ng ganun yung mga nakapaligid lagi kay Jesus. But we are very privileged. Tayo ay mapalad dahil meron tayong naririnig at nababasang mga salitang ito. In John's Gospel, chapters 14, kasama na rin po yung chapter 15 and 16, nakikipag-usap si Jesus sa kanyang mga kaibigan. Alam niyo, namili siya ng kanyang mga friends. O ngayon, mga dabarkads, mga apostoles, disciples, mga kasama niya lagi. Katulad sa church, yung ating binuo noon ni Pastor Junuel, meron siyang mga laging kasama, si CM, marami ding kasama, na lagi niyang kaniig. At binibigyan ni Jesus ng pagkakataon na magtanong. Inihanda niya ang mga ito sa nalalapit niyang pag-alis. At parang nagpapahiwatig siya na talagang siya'y aalis. Kayo kaya, halimbawa't araw-araw sa inyong tahanan, sa inyong pagkain, ay nagpapahiwatig ang inyong tatay o kaya'y nanay, inihahanda kayo sa kanyang napipintong pag-alis. Di ba kayo, ano ang mararamdaman ninyo? May kaunting lungkot. Saan po kayo pupunta? So natural, nagtanong, saan ka po pupunta? Ay nung sumagot naman si Jesus, pupunta ako sa aking Ama upang ako'y mula doon ay babalik at isasama ko kayo. Dahil meron kayong ihahanda doon na kalalagyan na room, na lugar para sa inyo. Hindi malirip, hindi maintindihan agad. At yun namang isa'y nagtanong, ay para maniwala ako, pakita mo ang Ama. Kaya naman ang sagot sa kanya, hanggang ngayon ba naman, Philip, hindi mo pa kilala ang Ama. Jesus explains to his disciples that he will leave them but he will come back. Ngayon, laging iniiwan ng mga OFW ang kanilang mga anak, ang kanilang pamilya. So, parang hindi masakit ang pag-alis dahil alam nila may darating na dollars, cheque, may mga pasalubong nasa balikbayan box. Pero noon wala namang sinabi na ganung ipadadala. Basta't ang sabi lang, wait, at babalik ako, basta for sure, babalikan ko kayo. Ako lang ay maghahanda, aalis muna ako, at ipaghahanda ko kayo ng lugar doon sa tahanan ng ating Ama. Parang nalalabuan sila, hindi talaga nila mag-get. Yan. But the Bible clearly teaches us about the eternal, invisible God. Na hindi natin, sa simple nating pag-iisip, na ang iniisip natin ay yung ating nakikita ngayon, what we see life is at present, yun ang ating iniintindi, anong ating kakainin, anong ating isusuot, saan tayo pupunta ngayon, paano tayo bukas. Napakasimple ng ating understanding sa buhay, at hanggang dun lamang ang level ng spiritual understanding natin at pagkakilala natin sa ating Ama. Ay salamat na lamang at meron tayong mga guide sa ating church na nagpapaliwanag sa atin. Marahil, kailangan natin na dumalo sa ating mga pagpupulong para mag-aral. At kung hindi naman kayo makadalo, magbasa at magnilay, manalangin, upang magkaroon
ng understanding, hindi frustration level ng understanding. Yung frustration level ng understanding ay zero comprehension yun. Ay talagang kakabo. Ano? So, nakatingin yung ating teacher ng English. Alam niya yung frustration, independence, at saka instructional level. So, yun. So, we need to see our lives in the perspective of eternity, yung buhay na walang hanggan na tinutukoy ni Jesus nung sabi niyang siya'y aalis. Hindi yun ngayon, hindi yun dun lang sa kabila, hindi yun pupunta lang sa ibang mga bayan, hindi. Siya ay lalayo, pero it's a noble purpose ang kanyang paglayo. Kaya lang, nalulungkot ang kanyang mga kaibigan. Totoo kaya na siya ay babalik? Nandun pa rin po ang doubt. Siguro naman doon sa isang anak na hindi naniniwala sa kanyang ama, sa kanyang tatay na babalik, ay ganun din. Nandun ang agam-agam na baka si tatay hindi na bumalik. Dahil meron pong mga OFW, ang sabi, ako'y pupunta muna sa US. Hala, isanla natin yan. Ako muna ang mauna. At isa-isa ko kayong papupuntahin. Kaiba naman yun, ano? Ayan. Abay, hintay ng hintay. 1 taon, 2 taon, 3 taon. Lifetime na. Abay, hindi nagpapadala ng pangbili ng ticket. At yung pala nag-asawa na ng iba doon. Mayroon ng ibang pamilya. Kaya, yung mga pinangakuan na babalikan o pasusunurin ay hindi na nakapunta. But the promise was noble and holy and precious. At sana naman ay ating pahalagahan dahil ang pangako ay babalik siya. Hindi natin alam kung kailan siya babalik. But what is important is trust. Kaya nga nakalagay, trust in the Lord. Manalig, maniwala, manampalataya, believe, trust. At kapag yan ang nawala, ay tayo ay magiging mabuhay. Tagal naman nun, kailan pa kaya yung sinasabi dun sa Bible na ay mabubuksan ng langit, makikitang mga angels, magkakaroon ng liwanag, ang tagal nun na. Abay, millennium siguro pa. Maggugunaw na ang mundo, hindi na, wala na ako. So, nandun ang mga doubts. Kasi ang nakikita natin ay yung mga babala ng mga nakikita natin sa paligid na calamity, yung mga lindol, yung mga baha, yung mga storm surge. Yun ang ating interpretasyon. Noong paghuhukom na siya ibabalik at siya ay kukunin niya tayo, ay hindi naman pa natin malirip kung ano talaga iyon. Kaya importante ay tayo nakikinig, nagbabasa. Sabi lagi, trust in God. Trust also in me. Putting himself at par with God. Nung sabihin po ni Jesus yon, trust in God, trust in the Father, and trust in me. Noon po ay kanilang vehemently sinabi niya, at par siya. Siya rin yun, kapantay siya ng Diyos. Siya na rin yun. Pero sinasabi niya lang paggalang, trust in the Father and trust in me. If you see me, then you see the Father. And therefore, ang kanyang pagsasabing yun ay isang claim, matapang na claim ni Jesus that He is God. Claiming His deity, ang kanyang pagka-Diyos. Yung pagtira niya at pagtuturo sa mga kaibigan niya na mangangaral, ayon ay ang kanyang pagiging tao. That was His humanity. But when He said, when you see the Father, when you see me, you see the Father. If you trust the Father, then you trust me. And vice versa. And that is claiming His deity. Kiniklaim niya ang kanyang pagka-Diyos, ipinakikita niya ang kanyang pagkatao. So, ulit-ulit, kahit saan natin mababasa sa mga Gospels, ang pagsasabi ng ating mga manunulat na trust is very important. Cast all your anxiety on Him. Huwag kayong mangamba, huwag kayong mangulila kung siya man ay aalis. Magtiwala kayo na siya ay babalik because He cares for you. Lagi po nating tatandaan, mga bata, mga nanay, mga tatay, na mga kaibigan, na yun lang word, paniwalaan nyo, Jesus cares.
Alam ba ninyo, nung uoperahan yung anak kong si architect, natatakot yan. Ay ipinagburda ko siya ng pillowcase. Nilagyan ko doon, Jesus cares. Doon sa isang pillow, nilagay ko, Jesus loves you. Ay diyakap niya yung isa, at yung isa yung nasa unan niya, sugoy mga nakadalaw sa kanya, nakita yon. Sabi niya, ay, alam ko naman yun, nanay, kaya lang ako'y nalambing. Tanggapin mo na, medyo may pagdududa. But then, yun ay na-accept, Jesus cares, Jesus loves you. So cast away your fears, cast away your anxiety, because Jesus was leaving, sabi niya doon sa kanyang mga disciples, because I am coming back. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, thanksgiving, present your requests to God. Huwag kayong mag-worry ng kung ano-ano. Ang inyong tandaan ay darating ang biyaya, walang sawa na pagbibigay sa atin ng ating Ama at ng ating Panginoon. Ito, pagsasabi natin ng inawit natin kanina, thank you Lord for saving my soul. Ito ay isang pagtanggap natin at pagkilala na siya talaga ang ating manliligtas, na siya talaga ang umiibig sa atin, na siya nagpapawi ng ating mga lungkot at agam-agam. Kaya, saka kakanta natin ng ganon, hindi naman araw-araw, pero marami tayong hymns na inaawit na ganyan, ay tumitimo sa ating isip, na i-internalize natin ang mga katotohanang nasa Bible. Ang pag-awit po natin ng himno, pagbabasa natin ng Bible, ay isang paraan ng internalization of the truth of the Word of God. Kapag hindi tayo bumabasa at kapag yung pag-awit natin ng mga himno ay hindi natin isira sa isip at parang, ayun, nakatingin doon na mali-mali pa yung ating pag-awit, hindi natin nakukuha ang message. What is important is that we internalize, at yan po ang unti-unting nagbi-build up ng ating spirituality at nagpapatatag ng ating spirituality. Sabi ni DM, Ma'am, yun po ay ating tema. Mahirap pong topic ang spirituality. Ay mahirap nga. Kasi pag i-define mo yung spirituality na hindi ka naman guided by the Word of God, ay i-define mo lamang yung galing kay Webster. Pero pag tayo mga Kristiyano na nakakabasa at nakakarinig na, nakakapag-discussion tayo, iba ang ating understanding ng spirituality. It goes beyond the sky. It goes beyond the different levels in the atmosphere. Hindi iyan ang ating nakikita. Hindi natin nakikita ang ngayon, but we see beyond our present life. And that is spirituality. So, mahirap pong i-define. Sabi nga, ilalagay daw yung spirituality sa values for cheer. Values for cheer. Sabi ko, bakit sa for cheer pa ilalagay yung development of the spirituality of the children? Samantalang pwedeng i-integrate na mula pa sa kinder, di ba? Mula sa ating mag-aaral sa elementary hanggang high school, huwag nang mahintayin ang fourth year para pag-aralan at ilagay sa lesson ng teacher ang developing the skills about spirituality, knowledge and skills about spirituality. Mapalad tayong mga taga-UCCP, mapalad tayong mga Kristiyano dahil meron na tayong itinanim na seeds of spirituality mula pa nang tayo ay tumanggap sa ating Panginoon. Pinalalago ito ng ating pagdalo sa simbahan, pakikiisa sa mga gawain. Jesus is the only means to the Father. Remember that, ha? Sino ang tanging-tanging daan na sinasabi sa Bible? I am the truth, the way, and the life. Sino yung I? Yan. Ang sabi niya sa isang awit, naririnig kong inaawit ng koro, I am, but I am. Ako na nga. I am the truth, the way, and the life. Walang makararating doon sa aking Ama kung hindi sa pamamagitan ko. He reveals the Father to us so that to know Him assures our acceptance by the Father. Jesus gives spiritual life. Tandaan natin ha, Jesus gives spiritual life, eternal life, everlasting life, abundant life for all who trust in Him. Aba, ang kapalit ng ating pagtitiwala ay spiritual life, eternal life, everlasting life, abundant life. Napakayaman na natin nun.
napakadaming pagpapala. Ay, slow to understand si Philip. Slow to understand si Thomas. At itatanong pa, ay tagal na silang tinuturuan ni Jesus. Sino kaya mga bata sa inyo? Hanggang ngayon ay kulang pa ang pagkaunawa. Kaya attend pa, basa pa ng Bible. Ay, mga teacher, magturo pa. Mentor them. At ako'y nagpapasalamat dahil ilan na nga po ang ating LFP graduates na nakakatulong sa ating mission, LFP. Ilan na nga po sila? Opo, dito, 8. O, ako kasi ay, sabi ko nga, pag may time, ay parang masyado nang magulo ang takbo ng aking ng aking time. Alam naman ninyo kung ano na ngayon ang aking kalalagyan. But then, kapag may panahon talaga, hindi lang naman po itong simbahan natin sa Magilang aking pinupuntahan at pinaglilingkuran. So, kahit na po siguro ako hindi yung katulad ninyo na nag-aral para maging lay worker, nakagraduate, nakagawa ng mga sermons, I am trying my best to be the best of what I can. Hindi good lang kasi good ay kailangan ay better at meron pang best sa pag-aaral ng Bible. Okay. So, tayo ba'y magtatanong? Where are you going, Jesus? Saan ka pupunta? Itatanong pa ba natin sa Kanya yon? Where are you going, Lord? At itatanong pa natin, where is that Father's house that you are referring to? At nasaan po yun? Tayo ba ay magiging katulad ni Thomas at saka ni Philip? Ha, kapatid na baby? Parang hindi na tayo bagay na magtanong pa ng, nasaan na po kaya nilalagay yung mansion, yung mga rooms? Ano po kayang itsura ng rooms? Hindi iyon talaga physical illustration ng room. Kaya pag mataas ang ating understanding of the Word of God, ang ating spirituality, kasi sinasabi ko nga, katulad ng pag-ibig ng Diyos na higit sa taas ng langit, higit sa lalim ng dagat, higit sa lawak ng daigdig ang kanyang pag-ibig sa atin, dapat ganun din, kataas, kalawak, at kalalim ang pagkaunawa natin sa kanyang mga salita because we trust and love Him. So in closing, my dear friends and brothers and sisters, trust in God, trust also in me, says Jesus. Surely, trust is at the heart of our relationship. Maging sa relasyon natin sa ating mga anak, sa ating asawa, sa ating mga kaibigan, trust is a very potent element. Trust, pagkatapos, yung tao na ating pinagkakatiwalaan, we respect that person. We respect God. We love that person. We love God. Trust in God. Trust also in me, says Jesus. Surely trust is at the heart of our relationship with the Lord. We may not understand everything in the Bible. We may have questions. Katulad din ng mga disciples, marami silang tanong. Kaya mahiya magtanong. Pwede naman tayo magtanong. When we pray, we can also ask. When we attend Bible study, we can also ask our leaders. And there's nothing wrong in asking. But relevant questions, please. Alam na minsan itatanong pa. Minsan naman ay yung mga tanong na nagtetest lang kung alam ng leader, ay nakakalito din sa isang Bible study leader na nagtatanong ay wala naman yung kanyang level ng spirituality, kundi sila ay parang nagbibiro. Nakakagulo lang, But it's all right kung tatanggapin niya ang tamang sagot ng leader. We may have questions just as the disciples had questions. But if we have come to a saving faith in Jesus, ICM, ito pong words na ito, na na-pick up ko sa Bible, ay tatandaan ko na. At ngayon ay gagamitin ko na. When we come and achieve a saving faith in God. Napakaganda po. A saving faith. Yung ating pananampalataya na tayo ay ligtas. Hindi basta pananampalataya. Yung ating saving faith in God.
then we will be able to profess that we know Him. Not only we trust Him today, also in the future, not only in good times, but also in bad times, meaning at all times. Brothers and sisters, take home the trust that Jesus implores upon us to have. And when you can sing, or when you can recite, and when you can read silently or orally these words, then it is good for your spirit. Trust and obey. For there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Again, trust and obey. For there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Jesus never left His disciples. He was always with them all the way. Jesus is forever with us. Jesus is the truth. Ano kasunod? The way and the life. Amen. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa paghahandog ng kanyang bugtong na anak upang tayong lahat ay mailigtas. Ipahayag natin ang ating pasasalamat sa pamamagitan ng buong katapatang paghahandog. Ama, maraming salamat po sa lahat ng biyaya na pinagkakaloob niyo sa amin, lalo na po ang aming buhay, ganun din po ang iyong buhay na ipinagkaloob sa amin. Ngayon po ay aming ibinabalik sa iyo
bilang handog. Nawa po ito'y magamit namin sa pagpapalaganap ng iyong gawain dito sa lupa. Salamat nga po sa mga taong nagkaloob nito. Patuloy niyo po silang pagpalain. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo po ay manalangin. Labis, O Diyos, ang aming kagalakan sa gabing ito, na minsampay kaming iyong mga anak ay nagsama-sama upang magnilay sa iyong banal na salita. Hindi lamang sa pang-araw-araw naming buhay, personal na panalangin, kami nagninilay ng iyong banal na salita. Gayon din sa ganitong pagtitipon-tipon ng iyong mga anak, ninanamnam namin, O Diyos, ang tamis ng kahulugan ng iyong banal na salita. Salamat po sa iyong mga anak na naririto, na naghahandog ng kanilang panahon at buhay upang dakilain ang iyong banal na pangalan, upang kilalin kung paanong ikay naghandog ng iyong buhay doon sa krus, at tanggapin namin ang iyong mapangligtas na pag-ibig na ibinibigay at nihahandog sa bawat isa sa amin sa buong sangkatauhan. Maraming salamat din sa napakayamang mensahe na aming narinig sa gabing ito. Umaasa kami sa iyong banal na pagkilos at pangunguna sa puso ng bawat anak mong naririto, O Diyos, na kung saan ang pag-unawa sa iyong salita
ay kakamtin ng bawat isa. Loobin mo pong ang mensahe at kahulugan ng iyong salita ay mapatanim sa pinakamatabang bahagi ng aming puso. Upang sa ganoon, O Diyos, patuloy naming madama, mapagtibay sa pamamagitan ng aming pananampalataya ang iyong magpawalang hanggang pag-ibig, ang pag-ibig mo na hindi kayang sukatin ng lalim ang luwang, ang pag-ibig mo, O Diyos, na tinanggap ng bawat isa sa amin, na buong kalayaan na ito'y iyong ibinuhos at idinaloy sa aming mga puso. Salamat po, O Diyos, sa minsan pa'y pagpapaalaala mo sa bawat isa, na nararapat naming kilanling mabuti kung sino si Jesucristo sa aming buhay. Kami, Panginoon, ay matagal na nagbabasa ng iyong banal na salita. Matagal na kaming sumasama sa mga ganitong gawain ng pananambahan. Idinadalangin namin na ang lahat ng ito ay magsisilbing kayamanan at pagpapatatag ng aming pananampalataya at pagkakilala sa iyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Hindi ka lamang, Panginoon, tagapagligtas ng aming personal na buhay, kundi ng buong sangkatauhan, O Diyos. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng karapatan na tanggapin namin ang iyong banal na pag-ibig at ang kaligtasang ipinakakaloob mo. Samahan mo nawa ang bawat isa sa amin na ang pag-ibig na ito ay aming maipamumuhay. Makikita ng aming kapwa sa aming buhay ay ikaw, O Jesucristo. Maririnig na salita na mamumutawi mula sa aming mga labi ay mga salita nagpapahayag ng iyong pag-ibig. Ngayon po ay unang gabi ng aming pag-alaala para sa isang linggong na pagdiriwang ng Holy Week. Samahan mo po, Panginoon, kami, lalong higit sa mga darating pang mga araw. Bigyan mo po kami ng katyagaan, O Diyos, ng pagbibigay ng panahon, ng pagtitika. Tulungan mo po kami lubos naming malasak ang pagpapatawad na kaloob mo. At ang lahat ng ito'y dadalahin namin sa aming buhay, sa pagsasabuhay ng pananampalataya na ikaw rin na nagtanim nito sa aming mga puso. At sa aming paghihiwa-hiwalay sa gabing ito, O Diyos, loobin mo na hindi lamang ang banal na salita mo ang dadalhin namin sa aming buhay, kundi dadalhin din namin ang iyong banal na bendisyon. Dumadalangin din ako, O Diyos, na loobin mo pong akong iyong abang lingkod ay maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan, na maging daluyan ng iyong pagpapala para sa bawat isa. At ngayon, tanggapin ang bawat isa ang masaganang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang mapangligtas na pag-ibig sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang buhay doon sa krus, ng pagtitigis ng banal na dugo sa ikadadalisay ng ating buhay. Tanggapin din ng bawat isa ang pangunguna, pamamatnubay, pananahanan sa puso at maging pagtutuwid sa pamamagitan ng banal na pagkilos ng Espiritong Banal mula sa sandaling ito hanggang magpakailan, kailan paman. Amen.